Isang magandang araw sa inyo aming mga listeners. Ako ay lubos na nagagalak sapagkat tayo ay magsasama-sama muli para sa isa na namang edisyon ng Isto Radyo. Sa nag-iisa at pinagkakatiwalaang istasyon ng radyo, 143.4 Forever Radio. Sama-sama tayong magpatawad, makinig at matuto. Ito ang Posible. Good morning, ma'am. Saan pupunta natin? Good morning din, ate. May appointment po ako with Miss Villanueva. For interview po kayo, ma'am? Yes po, ate. Saan po ba dito yung office niya? Ay, ma'am. Punta muna po tayo sa front desk, no? Iga-guide ka po nila doon. Sige po. Thank you po. Good morning, miss. Saan dito yung office ni Miss Villanueva? May appointment kasi ako sa kanya. Hi ma'am, check ko lang po sa list namin na. Ano nga po pala name niyo ulit? I'm Kim. Kim Posible. Okay po. Sobrang aga nyo naman po ma'am, 8 a.m. pa lang pero 9:30 pa po yung appointment nyo. Yung office po ni Miss Villanueva ay sa HR office, second floor. Pag akyat nyo po sa elevator, turn left, then right. Right side po yung HR office, pero may waiting area naman po sa tapat nun. Pwede po kayo magstay doon for a while you're waiting for your turn. Okay. Thank you, miss. You're welcome po. Good luck! Ay, ang dami naman palang tao. Saan kaya ako pwede makaupo dito? Ayun, dito na lang. Di masyadong crowded. Miss Clarice Castro, you're next. Nako, mukhang matatagalan pa bago ako matawag. Teka, makapag-music na nga lang muna. Eto. Nagsimula ang lahat sa eskwela, nagsama-samang 12 sa kalokohan at sa tuksuhan, hindi maawat sa isa't isa. Madalas ang standby sa cafeteria, isang barkada na kay saya, laging may hawak-hawak. Hay nako, Trixie. Kim, don't make sagot-sagot her phone. What are we gonna do? Why don't you try to make tawag her? No way. I mean, my fingers are hurting na. And you know what? I went to the parlor earlier. Bago manicure lang to. Ewan ko sa'yo, girl. You're so arte. Ako na lang tatawag. Yeah, that's why we're best of friends. Excuse me mga besh, dadaan na ako! Oh, hala. Sige, dumaan ka na. Hello mga besh! Have you forgotten my Nakalimutan niyo na ba ako? Nandito pa ako, no? Ituloy mo muna yung English mo. Ikaw naman, Trixie. Hindi ka naman mabiro. You're so funny talaga, Anna. That's why hindi ka natanggal sa grupo naming mga pretty. Yes, of course. Kailangan puro paganda. Dahil ganda lang ang ating puhunan. Ay, wait. Nasa na nga pala yung beshi nating girl na beauty and brains? Hay nako, kung si Kim ang hinahanap mo, napudpud na mga daliring namin kakatawag pero wala siyang sagot. Ay, wala ganun ba? Yeah, girl. Of course. Nakalimutan na ba niya na Thursday ngayon at weekly GTG natin? Why? Oh my God! Si Kim pa ba? Matalino yun. Hindi niya tayo makakalimutan. Unless... Wala. Mga beshi, may amnesia na ata yung friend natin. Will you shut up your senseless mouth? Hindi nakakatulong, okay? Can you just think of another way na magagawa natin itong project natin na wala siya? Yeah, girl. Me too. I mean, I don't have alam there because I don't make kinig kay prof. Oh my God. Cannot be borrow one. Taray, mat yun. I can manage naman mga beshi, basta tulungan nyo na lang ako No, it cannot be. Baka mamaya maging skwala ni Sister mag-speak after niya ma-read yung paper natin. Di ka pa nag-iisip? Wait, girls. Ceasefire muna tayo. Hindi ba si Kim yun?
Where? I can see her. There's so daming students here. Will you please use your eyes and not your mouth? Ayan na, papunta ng lobby with... Wait. Tama ba ang nakikita ko? She's with Jake. Jake Amoranto? OMG! Jake Amoranto? The #1 F-boy in the campus? My God, mga beshies! It's overflowing. Feeling ko kailangan ko na ng diaper, mga besh. And FYI, Maureen, hindi siya F-boy. Sadyang, hot lang talaga yun. Nakakaingit naman si Kay. Kahit na. Wala na siyang kwentang kaibigan at ka-group. Pinagpalit niya na tayo. Ay, wow. First eviction, Tay. Yes, she is completely tanggal na sa group. Wala namang ganyan, mga beshi, oh. Di ba, naging true friend naman natin si Kim. My decision has been made. I am Trixie Stormborn of House Targaryen, the first of my name, the Unburned, the Queen of the Andals and the First Men, Khaleesi of the Great Grass Sea, Breaker of Chains, and the Mother of Dragons. Taray, going Game of Thrones si ate. Oh, well, Papel, ako ang nakaupo ngayon sa Iron Throne. I am Anna of House Lannister, the first name of my queen, Queen of Andals and the First Men, Protector of the Seven Kingdoms, and I therefore conclude my voluntary exit sa group na ito. Okay, bye! Jake, tara na. Hinihintay na ako nila Trixie. Gagawa pa kami ng group project, oh. Mamaya na, babe. Labas muna tayo. Kain muna tayo, please. Hindi talaga pwede. Walang gagawa ng project namin kundi ako lang. Akala ko ba group project? Di ba group effort din dapat? Alam mo naman ayaw kitang nahihirapan. Iwan mo na sa kanila yun. Ay, nako. Sige na nga, sige na. 15 minutes lang, ah. We're gonna do it fast. Ay, sorry, babes. Kailangan ko na pala umuwi. Hinahanap na ako ni Dad. I forgot we will have a family dinner pala mamaya. Sorry talaga. Ah, ganun ba? O sige, okay lang. Sabay na lang din ako sa'yo paglabas. Bibili ako ng food. Next, Mr. Anthony Ildefonso. Hay, ang tagal talaga. Well, kung sa bagay, ang aga ko rin kasi. Matagal din nawala ng gana, pinagmamastan ng dumaraan. Lagi na lang matigas ang loob, sabik na may maramdaman. Nasa na kaya si my one and only beshi? Nandito lang sila kanina. Baka lumabas na ng school. Beshi! Dito ka lang pala eh. Wala ka naman oh. Kanina pa kita hinahanap sa lobby. Lumabas ka na pala. Ay, ganun ba? Sorry, kasi kakain lang sana ako. Then pupunta na ako sa tambayan para dun sa group project natin. Hay nako beshi. No need to go to our tambayan na. Elbow na tayo sa grupo. In-unfriend ko na din sila. Ha? Teka, paano unfriend? Ano nangyari? Besh, paano naman kasi? Tinatawagan ka nila kanina kasi gagawa nga tayo ng project. Wala kang pagsagot na nagaganap, kaloka ka. Naansya tuloy yung mga lola mong kay Tataray. Wait, Hep, 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 hep. Hep, hooray, di pa ako tapos. Ito ba, Besh? Mas wala lang naansya yung lola mo nang
makita ka kasama si super duper ultra mega hottie na Fafa Jake. Anyway, ikaw ha. No speak na, kayo na pala. Walang sabi-sabi ah. Teka, saan mo naman nakuha yan? Baliw ka talaga, Ana. Nililigawan niya pa lang ako. Nililigawan. Nasaan na siya ngayon? Di ba dapat magkasama kayo ngayon? Ayun, nagmamadaling umuwi eh. Nakalimutan niya na may family dinner daw para sila mamaya. Ay naku Kim ah, baka makalimutan ka din yan kapag ako na-meet nun. Panis. Luka-luka ka talaga. Tara na nga, tayo na lang gumawa ng group project natin. Ay, no time besh. May date pa ako. Fam besh, pak na pak. May ihaw na ako sa kahirapan. Ganun ba? Sige na nga, ako na lang gagawa sa bahay. Ay nako, buti na lang mabait akong kaibigan. Palihim kang nasa yakap ko't lambing. Sa bawat pagtago, di mapigilan ng bigkas ng damdamin. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo. Kung may darating man na umaga, gusto kita sanang muling marinig. Swerte ko talaga. Magandang lahi na may datong pa. Pak na pak talaga. Hey, wait. Si Jake pa yung nasa site ko? Oh my God! Oh no! I cannot fuck not! He's with another girl! Kailangan malaman ni Kim to. Hello, Ana. Napatawag ka. Teka, akala ko may date ka. Oo nga. Pero besh, hindi yun yung itinawag ko sa'yo ngayon. Kung nakikita mo lang yung nakikita ko ngayon, magugulat ka ng bonggang-bonggang-bongga, day. Teka. Bakit ako magugulat? Ano bang nangyari? Relax ka lang, besh. Si Jake, your manliligaw. May kasamang ibang babae. Girl lalo. Dito, sa may coffee shop. Baka mama niya lang yan. Oo, tama. Mama niya lang yan. Lo, mama, naglulukuhan ba tayo dito? Grabe naman tong nanay niyong tubukang high school student, ah. Iligtas mo na yung sarili mo, Kim, hanggat maaga pa. Hello, besh. Kim? Hello? Di ba rin home? Uy! Sila walang papantay sa'yo, maging sino man sila. Next, Miss Jeline Oliveros. Diyos ko, bakit ba ang bagal ng oras? Nandito kami ngayon, nagsusumikap sa araw-araw. Kahit ng kayod hanggang sa mabakot, maagapan ang natatanaw. Paminsan-minsan ay naglalaro, pag-ibig lang ang di ginagawang biro. Kung sa tuksuhan lang, hindi pa huli, kinabukasan
minsan ay tinatabi, paminsan-minsan ay nabibigo, sakit sa puso ay hindi maitago, ngunit tuloy pa rin hindi pinapansin, ang kabuhayan ay intindihin. Naku naman, naabot pa ba ako? My goodness, 11:30 na hanggang 12 noon lang yung pasahan. Yes, may 2 minutes pa ako. Kapit lang, Bes. What the? Okay, sisimplihan ko na lang to. Hep, hep. Idol. Angelus ngayon. Stay ka muna dyan. Ay, sorry po. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Good morning, Sir Esteg. Good afternoon po pala. Here's my project po. Galing na sa'yo yan, Miss Posible. Hapon na ngayon. Ano nga ulit ang oras ng deadline natin? 12 noon po, sir. At anong oras na ngayon? 12:05 po. See? Deadline is deadline. Hindi ko na pwedeng tanggapin yan. Sir, sige na po. Please, 5 minutes late lang naman po eh. Miss Posible, matalino ka naman hindi ba? Consistent din lister ka. Yes po, sir. Eh anong mahirap sa pag-intindi sa ating deadline? You're late. At katulad ng sinabi ko sa class natin, hindi na ako tatanggap ng papers ninyo kapag lumampas na ng 12 noon. Sir, please. Parang awa mo na oh. Miss Posible, as much as I want to get your paper and pass you in my subject, hindi pa din pwede. Unfair yun sa mga klase mo na kahit hindi mo kasing talino ay may abilidad na magpasa on time. Sir, matatanggal po ako sa pagiging dean's lister kapag bumagsak ako. Alam mo, Miss Posible, hindi excuse ang pagiging dean's lister para sa katamaran mo. Para pagbigyan ka palagi. Kung ganoon ang trato sa'yo ng iba mo pang mga professor dito, well, ibahin mo ako. I practice fairness. Sayang naman ang galing mo kung hindi ka maabilidad at marunong sumunod. Estudyante ka pa lang for your information, kaya't hindi ako dapat sumunod sa'yo. Ikaw dapat. Sir, hindi ko naman po kayo inuutusan. Nagmamakaawa po ako. Inamin ko naman po na mali yung ginawa ko. Sir, nawawala lang po talaga ako sa sitwasyon. Gusto ko po sanang magpaliwanag. Sige, Miss Posible, ipaliwanag mo. Sir, ganito po kasi yun. Totoo pong nalita ako dahil traffic. Pero alam ko naman pong kasalanan ko din kasi kung umalis lang ako ng maaga sa bahay, hindi po sana ako matatraffic. Siyempre, 4th year ka na. Kabisado mo na naman siguro ang consequence ng di pagpasok na maaga. Bakit ba hindi ka umalis na maaga? Opo, sir. Pero kasi po kanina umaga ko lang din po natapos yung paper ko. Hindi po ako nakagawa kagabi kasi po... Sige, Miss Posible, ituloy mo. Nakikinig ako. Sir, kasi po niloko po ako ng boyfriend ko. Nakita po siya ni Ana kagabi na may kasamang ibang babae. Nakausap mo na ba ang boyfriend mo tungkol dito? Hindi pa po eh. Ah, okay. Now I know the problem. You know, Miss Posible, pinapakita mo sa akin na hindi ka pa ready para sa isang relasyon. Maaaring handa ka na at mahusay sa pag-aaral, ngunit hindi sa relasyon. Kasi, kung talagang handa ka na, dapat handa ka na din na harapin lahat ng maaaring maging problema. At unang-una sa lahat, handa ka na din na masaktan nang hindi naaapektuhan kung sino o ano ka man bago mo pa siya nakilala. Sir, ginagawa ko naman po lahat. Dapat, matapang ka na emotionally. Advice ko sa'yo, avoid relationship muna. Total, graduating ka na naman. Tsaka mo na isipin niyang love na yan pagkatapos mo dito. For now, just focus sa studies mo. Yang love na yan, makakapaghintay yan. Pero ang mga deadlines ko, hindi. Okay? I'm sorry, di ko pa rin matatanggap yung paper mo. Pero hindi din naman kita ibabagsak. I will just mark you incomplete at bumalik ka na lang sa akin pag naayos mo na yung mga problema mo. Okay? Noted po, sir. Thank you po for your consideration.
jeans. Blue jeans. At iyan nga po ang unang bahagi ng kwento ni Kim. At ating abangan kung ano pa mga susunod na mangyayari matapos ang isang patalastas. Ma! Nauumay na ako sa gatas! Oh, ito! Try mo! Ma! Ano to? Ba't iba yung lasa ng gatas ko? Sip! Ano? Sip nga! Sip! Ang straw na mag-iiba ng flavor ng gatas mo. May 3 tong flavors. Chocolate, strawberry, at vanilla. Bili na ng sasarap! Sip! Maraming salamat po sa inyong pagtutok at dahil dyan, hindi na natin patatagalin pa. Ito na ang ikalawang bahagi ng napakagandang kwento ni Kim Posible. Next, Mr. Jason Perez. Di pa ba matatapos yung mga yan? Ako, ang tagal ko na dito. Ang dami ko na tuloy naaalala. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman. Hello, Besh. Kamusta ka na? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo, di ka naman sumasagot. Okay ka lang ba? Ana, hindi ko na alam kung ano mararamdaman ko ngayon. Ayaw akong tantanan ng problema eh. Naku, Besh, kaya mo yan. Ikaw pa ba? Ikaw ang pinaka-strong sa lahat ng taong nakilala ko. Bukod kay Jake ba, ano pang ibang problema mo? Baka pwede akong makatulong. Kim, anak! Kakain na tayo! Ana, hindi kasi ako nakapagpasa ng paper ko kay sir. Sinabi ko naman yung totoo, nag-explain ako. Kaso ayaw niya pa din tanggapin. Pero sabi niya incomplete lang naman daw ako. Tinanggap ko na, pero di ba? Ana, wala na ako sa pagiging dean's lister. Yung pinaghirapan ko ng 3 taon, nawala na din dahil doon. Tapos sinabihan din ako ni sir na tigilan ko na rin daw si Jake. Kim, ano yun? Ikaw bata ka, natuto ka ng maglihim sa akin, ha? Hindi kita pinalaking ganyan. Ma, kanina ka pa nandyan? Oo, pero hindi yun yung problema. Naglihim ka sa akin. Nagka-boyfriend ka na pala, hindi ko man lang nalalaman. Sorry ma, hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya? Ano yun? Nakasalubong mo lang at nabangga? Boyfriend mo na agad? Sorry na talaga ma, hindi ko na po ulitin. Hindi na talaga. Nakita mo yan nangyari sa'yo? Napapabayaan mo na yung pag-aaral mo. Alam mo anak, hindi kita pinagbabawalan mag-boyfriend. Basta maging maayos ka lang at huwag mong pabayaan yung future mo. Para sa'yo naman yan eh, hindi para sa akin. Kita mo anong nangyari nung magka-boyfriend ka? Bukod sa natanggal ka sa pagiging dean's lister, natuto ka pang magsinungaling sa akin. Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo, Kim. Huwag mo naman sanang sirain yung tiwala ko sa'yo. Ma, sorry po. Promise po, aayusin ko na po lahat. Pinalaki kitang matatag. Huwag ka naman sanang magpadala lagi sa emosyon. Ikaw lang nag-iisa kong anak, kaya't gusto ko lang na nasa mabuti ka lagi. Kung inspirasyon lang naman ang hanap mo anak hanggat nag-aaral ka, kung feeling mo wala ka nun, tignan mo na lang muna kami ng papa mo at ng kinabukasan mo. Ayun ang pinakamabisang inspirasyon sa lahat. Ang papa mo na nagpapakahirap sa ibang bansa para lang mabigyan tayo ng magandang kinabukasan. Tinitiis niya ang pagiging malayo niya sa atin, maging successful ka lang. Lahat ng yan ay bunga ng sobrang pagmamahal namin sa'yo, kaya sana, huwag mong sirain. Yung pagkatanggal mo sa pagiging dean's lister,
Okay lang yan. Bonus na nga lang yan, anak, dahil tanging hangad lang naman namin ng papa mo ay makapagtapos ka. Nasa abilidad at husay naman yan, anak, paglabas mo ng eskwelahan eh. Hindi sa awards at kung anumang mga pagkilala. Opo, Mama. Naiintindihan ko na po ngayon. O siya, tama na ang dramahan natin dito. Kumain na tayo, nagluto ako ng paborito mong ulam, kaldereta. Thank you, Ma. The best ka talaga. Next, Miss Rachel Alba and also Miss Kim Posible. You'll be next after her. Noted, ma'am. Thank you. Sa wakas, malapit na din ako. Pero for now, may kilig na lang muna ulit ako. Eto kaya. Sorry na kung nagalit ka. Di naman sinasadya. Kung may nasabi man ako. Tigilan na natin to. Ay, wow! Meron bang tayo? Can you set aside your sarcasm and let's be serious about this? Serious. Big word for you, ha? Bagay sa'yo. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi kita maintindihan. Akala mo hindi ko alam? Hindi ako tanga, Jake. Huwag mo akong lokohin. Ha? Ano ba yun? Kailan ba kita niloko? Jake, nag-aral ka ba sa maang-maangan School of Acting? Ang galing mo. For sure, summa cum laude ka doon. Hindi ako pinalaki at pinag-aral ng mama at papa ko para paglaruan mo. Daya mo? Hindi mo sinabi sa akin na maglalaro pala tayo. Eh di dapat nag-PE uniform ako. Bakit pinapahaba mo pa yung usapan natin? Maghihiwalay lang, ang dami pang sinasabi. Ang simple-simple lang naman nun. Sayang, ang talino mo pa naman, pero hindi mo yun maintindihan. Ang kapal ng mukha mo! Ikaw pang malakas ng loob na magsabi niyan? Oo, nagpakatanga ako sa'yo, sayang ang talino ko. Isa kang malaking pagkakamali sa buhay ko. Pinagpalit kong mga kaibigan ko para sa'yo. Halos bumagsak na ako sa pag-aaral. At higit sa lahat, natuto akong magsinungaling sa mga magulang ko dahil sa napakabobong relasyon na to. At FYI, ang pagmamahal hindi iniintindihan. Nararamdaman yan. Naririnig mo ba yung sarili mo? Hindi mo nga ako maintindihan. Alam mo, masayang ka dahil nasa maling ulo yung utak mo. From now on, wala na akong kilalang Jake at never ko siyang nakilala. Bye! Huwag kang mawawala kapag ako ay iwan mo. Mamamatay ako pagkat hawak mo sa iyong kamay ang puso ko. Sorry na talaga kung ako'y medyo tanga. Hindi ako nag-iisip na ko na ang galit. Sorry na talaga sa aking nagawa. Tanggap ko na mali ako. Huwag sanang magtampo. Sorry na. Oh, Kim, anong ginagawa mo dito? Di ka ba nasabihan ng best friend mo na si Anna na hindi ka na belong dito? Oo nga. You too, Anna. Diba you went away na din? So what are you doing here? Trixie, Maureen, hindi kami nandito ni Anna para makipag-away. Gusto sana namin mag-sorry. Oo nga, Maureen and Trixie. Nagkamali rin naman kami. Sorry sa pangiiwan ko sa inyo. Alam niyo naman, akala ko porket magaling ako sa ACADS magaling na ako sa lahat. Sorry rin dahil pinagpalit ko kayo kay Jake. Sorry din, Kim. Hindi ka muna namin inintindi bago kami nakipag-FO sa'yo. Alam mo, Kim and Anna, hinihintay lang naman namin kayong lumapit sa amin. Namiss namin kayo. Ang daming naming natutunan ni Maureen.
Ang pinaka-importante na naituro sa amin ay ang hindi umasa sa mga group projects. Oo nga, Kim. Thanks for that. Promise, if ever magiging magka-groupan tayo ulit, tutulong na kami for sure. Promise. Okay ka lang, besh? Bakit? Oo nga, promise. Tutulong na nga talaga kami. Besh, hindi yon. Okay na sana yung tutulong kayo, pero wala na tayong next group project. Dahil next week, graduate na tayo. Wow, girl! You're so smart on that part. Yay! Congrats sa atin! Well, group hug! Ay wait, bago tayo mag-group hug, ikaw Kim, naayos mo na ba yung incomplete mo? Ha? Kanino mo naman nalaman yan? Oh well, di na importante yan dahil nakausap ko na ulit si Sir kanina at sabay-sabay na tayo sa hashtag TICC 2017. Let's group hug! Yay! Andrada Maureen T. Mendoza Trixie L. Santos Ana P. Posible Kim Ed. Congratulations, anak. I'm so proud of you. Thank you po, Mama. Para sa inyo to ni Papa. Congratulations, graduates! So, ayun po, Miss Villanueva. Is that all? Yes, ma'am. Well, congratulations, you're hired. At ating nga pong napakinggan ang nakaka-inspire na kwento ni Kim. Naway natuto tayo sa kanyang kwento ng pag-ibig, pagkabigo, at pagkabangon sa buhay na walang imposible. Bukas, muling abangan ang isa na namang kwentong kapupulutan ng aral. Ito ang Istoradyo, mula sa himpilan ng 143.4 Forever Radio. Dito lang may forever.